Hello mga kashirit, yan. Kumusta po sa bawat isa sa atin, lalo na doon sa mga nabaha dyan sa parting Bicol region. Ingat po kayo, yan. Sa araw na ito ang i-share natin is yung pagbalik natin sa mga project na mayroong mga minor leakages, yan. Actually itong bahay na ito is 5 years ago na to, pero babalikan pa rin natin para walang masabi yung may-ari, yan. Kung iisipin sana is hindi na siya covered ng ating warranty, pero babalikan pa rin natin, yan. Ipakita ko lang sa inyo mga sirit, yan siya mga sirit. Bali yan, pakita ko yung vlog ko nung kailan ito ginawa. Punta sa 3rd floor sa rooftop. Pag natinignan nyo sa baba, ganyan yung tsura nya. Dito tayo ngayon sa 3rd floor. Yan, may rooftop dyan mga guys. Huwag na tayo pumunta, sobrang init. Baba na. Yan, si Chester, silang mason. Retouching na lang mga guys ang trabaho nila dito. Baba ulit tayo dito sa 1st floor. At steel door ang ginagamit nila guys. Lagyan lang ng glass yan na media. Ito pala guys yung mga ginagamit nila na pintuan, panel door, yung sagko 4,000 yan mga guys. Ito yung flooring nila, medyo may border ng konti, makalat pa mga guys. Yan yung mga pintor mga guys, oh. Kumakain na sila kasi lunch break na nang duman ako dito sa project. Ito yung kwarto na isa, lalagyan ng mga, ito naman yung mga stock nila na tiles. Yan, lagyan nila. Then ito naman yung garahe nila mga guys. Yan mga guys, pag nandito ka sa harap, yan siya. Kaya hindi masyadong makita kasi may nakatayo pa kasing bahay na ayan mga guys, uwi na tayo. Ayan yung harap nyo mga guys. Nakita ko sa inyo yung hindi kasi siya masyadong makita. Yan. Nagtatanong pa lang mga guys, inabot siya ng 6 million. Yan, parang duplex siya, 3 palapag. May function hall siya sa taas na malawak. And then yung 1st floor, 2nd floor, tapos ito na ngayon siya after 5 years. Yan na siya mga sirit yan. Bali nagpatay na kami dito ng scaffolding kasi dito sa firewall is mayroong mga hairlines, yan, sa firewall. Ang gagawin namin dyan, hindi lang namin siya i-waterproofing, bagkus is lalagyan pa namin siya ng yung masilya. Gumamit kami dito ng island epoxy, yung low density. Yung masilya namin dyan, tapos applyan namin siya ng clear coat na island epoxy rin. Yan, bali tingnan natin doon sa taas. Okay, let's go. Yan mga kasirit, andito na tayo sa rooftop. Ito na rin yung mga nagawa nila mga kasirit. Bali pinagrind natin yung mga hairlines, tapos in-applyan na natin siya ng island epoxy na clear. Yan. Ang kagandahan kasi niyan is hindi siya nagpipenetrate yung tubig. Bali itong ginawa namin dito isa pang walang to. Kung tatagal tong pinunas namin, ang magiging problema dito, dahil na-sealed na naman yung ibabaw ng topping, yan, ang magiging problema dyan, magkakaroon naman siya ng panibagong crack pag sisingawan ng init. Yan. Kaya pinaka-the best talaga is a-applyan natin siya ng asphalt membrane. Kasi yung asphalt membrane mga sirit, habang nabibilad siya is kusa siyang nagpa-flatten or naglalapat siya dun sa mga cracks. Kaya naiiwasan talaga yung pagkakaroon ng leakages. Yan, kung mapapasin mo sirit, napakarami siyang mga hairline crack. Ang hairline crack pala niyan, hindi yan yung slab mga sirit, kasi mayroon tong topping na
2 inches para makuha yung cleavage ng flooring, kaya nagkaroon siya ng tapping. Tapos bago nag-tapping ka masirit, nag-apply din ng yung tinatawag na integral waterproofing. Bago tapping is nag-waterproofing na dito ng Flexiban na cementatious, yung katulad nung nasa video yan. Ayan, bali minimixture yan ng semento. Ayan. Kasi dahil 5 years na to katagal man siya, 5 years ago, ganyan yung nangyari sa waterproofing natin. Ayan, nagkanda kalasan. Ayan. Yan na siya. Naging ganito na. Dahil nauluto siya ng init. Kasi itong ganitong klaseng waterproofing, hindi dapat na sa ibabaw siya. Dapat pag ganitong waterproofing is nasa ilalim, sa swimming pool, sa mga CR, yung hindi siya totally na direct sunlight, para hindi siya nagaging ganyan. Yan, pwede ito bago nag-tapping, dapat may ganito na mga sirit. Ito kasi ginawa nila, siguro nag-failure yung waterproofing dun sa concrete slab. Nung nag-tapping sila, yung waterproofing nila ulit ito, kaya ganyan yung nangyari. Ngayon, ang gagawin namin dito is nag-usap kami ng may-ari. Shoulder nila yung paglalagay ng asphalt membrane, katulad nung nasa video yan. Ang gagawin namin dito na minor repair, yung mga cracks is ginagrind ni Gik. Ginagrind niya. A-applyan namin siya ng low density na ito mga sirit. Bali ito yung may mga leak sa bahay nyo yan. Ito yung epoxy seal na concrete epoxy. Ang nakalagay sa kanya mga sirit HB. Yan. Ito yung panglagay doon sa mga malalaking crack. Tapos i-applyin din natin sa ibabaw ng ito naman mga siret, epoxy seal, island epoxy seal na LB. Ito mga siret HB. Bali ang laman nito kasi is loading. Yan. Malapot siya, i-inbi rin siya yung application. Inimit nyo lang at the same ratio, 1:1 yung ratio niya mga siret. Yan. Bali ito yung mga kasama natin, i-repair natin. Tapos sabi ko nga, ina-advise ko doon sa may-ari na lagyan na lang ng roofing, kasi hindi naman nagagamit masyado dahil sobrang init. Lagyan na lang ng roof to, tapos i-waterproofing din namin. At least mami-minimize yung pagkakaroon ng leakages, magagamit pa nila. At saka isa pa doon, pag nilagyan ng roofing mga siret is magiging malamig doon sa second floor, kasi pag ganito talagang bubong is sobrang init nito doon sa ilalim, lalo na pag gabi is sumisingaw yung init. Yan. Hanggang dyan na lang mga siret. Ako Speak TV, sabihin never say goodbye, because tomorrow is another knowledge and another vlog. Bye bye.